Ako si Maria at ito ang aking kwento. Natapos ang tawag na puro iyak lang ni Kara ang maririnig sa linya. Mahigpit ang hawak ni Daniel sa cellphone at kung gugustuhin ay madali lang niya itong mapuntahan sa tinutuluyan ngunit nagpigil siya. Hindi niya gustong masirang plano na mulitong maangkin. Ang gusto niya ay bumalik sa kanya ng kusa si Kara. Hindi magandang strategy kung palagi niya itong kukulitin. Bibigyan niya ito ng space para maisip ni Kara na sa oras ng kalungkutan ay kailangan ito ng masasandalan. At siya yun. At malaking tulong ang psychologist doctor nito sa pinaplano niyang muling bumalik sa kanya si Kara. Ilang sandali pa ilang katok sa pinto ang nanggambala sa kanya. Sir, may matanda po sa labas at hinahanap kayo. Tatay raw po siya ni Miss Brenda. Saad ng katulong. Paalisin mo, sabihin mo nagpapahinga na ako. Ang sabi niya po sir, hindi siya alis hanggat hindi kayo nakakausap. Lumuhod po ito kanina at walang balak na umalis sa pwesto. Paliwanag ng katulong. Wala namang pakialam si Daniel hanggang sa lumipas ang ilang oras. Nasa kama na siya nang maisipang tingnan sa labas kung naroon pa bang ama ni Brenda. Napabuga siya ng hangin matapos makitang nandun pa nga ang matanda. Nakaluhod. Sa huli na pagdesisyonan ni Daniel na bumaba at harapin ito. Si Mario naman sa kabilang banday kanina pa hindi maramdaman ang tuhod at paa dahil sa tagal ng oras na nandun siya sa labas ng bahay ni Daniel. Alam niyang hindi siya nito haharapin pero umaasa pa rin siyang maawa to sa kanya at hindi nga nabaliwalang pagtsatsaga niya nang makitang bumukas ang pinto at may katulong na nagpapasok sa kanya sa loob. Pagtapak sa loob ng bahay ay napanganga si Mario. Itong unang beses na tumapak siya sa pamamahay ni Daniel at hindi niya akalaing napakalaki at garbo ng buong bahay, maging ang mga gamit. Pinaupo siya sa magarang sofa ng katulong at binigyan ng mainit-init na tsaa. Maya-may napansin na niyang bumaba ng hagdan ang hinihintay niya. Naupo si Daniel sa sofa at tinignan si Mario. Anong sadya niyo? Sa pagkakaalam ko'y normal naman ang kondisyon ngayon ni Brenda. Pera ba? Hindi sapat yung binigay ko para sa inyong mag-asawa? Nanginginig ang kamay ni Mario na humawak sa tasa para uminom dahil nanunuyot ng lalamunan sa taga niyang naghintay sa labas. Sir Daniel, alam ko malaki ang nagawang kasalanan ng anak ko sa inyong mag-asawa. Pero nakikiusap ako na huwag niyo nang ilayo sa amin si Brenda. Napagdesisyonan namin ni Lorna na sa oras na tuluyang lisanin ni Brenda ang mundo, ay uuwi ang labi niya sa lugar namin. Ani Mario saka lumuhod sa harap nito. Pinapangako naming hindi na kami babalik sa lugar na ito at mamumuhay ng malayo sa inyo. Matapos sinilapag sa table ang dalawang bagay, ang picture ni Brenda nakuha lang kanina sa isang CD tape. Unang kinuha ni Daniel ang litrato talos hindi na niya makilala sa Brenda sa itsura nito. Payat, maputla at walang kabuhay-buhay ang mga mata. Ano naman ang meron sa tape na yan? Aniya kay Mario. Ang sabi lang sa akin ni Lorna, ayan daw ang lagi mong pinapakinggan nung nakomatose kayo. Nirecord yan ni Brenda para sa inyo. Muli nagbalik sa alaala ni Daniel ang araw na muli niyang minulat ang mga mata at narinig ang magandang tugtugin. Kaagad niya pinahanap sa staff na nagbabantay ng mga sandaling iyon kung sino nag-iwan ng record, ngunit nasa mismong harapan na pala niya. Si Brenda ng mga panahong yon ay nakakalakad pa at isang baguhang nurse sa ospital. Malaki ang pasasalamat niya kay Brenda sa araw-araw nitong pagbabantay at alaga sa kanya. Matapos maalalang nakaraan ay tinignan niya si Mario. Masyado nang malalim ang gabi, ipapahatid ko na kayo pabalik sa ospital. Saka siya tumayo't bumalik sa kwarto. Kinuha niya ang cellphone na nasa side table saka tinawagan si Eunice. Kahit 10 oras na ng gabi. Pagsikat ng araw mamaya ipalipat mo sa special ward si Brenda. Sa kabilang linya natigilan si Eunice sa pagkabigla. Pero sir, tanging kabila lang po sa pamilyang nililipat doon. Hindi pa po ba kayo nag-alalang malaman to ni Ma'am Cara? Gawin mo na lang ang inuutos ko. Okay po sir, labag sa loob na saad ni Eunice sa kabinabaang tawag. Sa sumunod na araw ay nagkausap sina Nathan at Daniel dahil tuloy na pumayag si Karang mag-invest ito ng naging major investor pa sa classical concert, kaya hindi na nagtaka si Kara na makita ang sasakyan ni Daniel sa labas ng theater. Bago pa siya makalapit ay lumabas na ito sa kotse at nilapitan siya. Medyo namumula pa rin ang mga mata mo. Umiyak ka ba ulit pagkatapos ng tawag kahapon? Umiwas naman ang tingin si Kara, ngunit nangas pa rin humaplo si Daniel sa kanyang pisngi. Come home with me, my wife.
Matapos ay niyakap si Kara. I miss you, ani Daniel sa hinawakan ng pisngi nito upang gawaran ng halik sa labi. Tila natauhan naman si Kara saka umatras. Hindi pa ako handang bumalik, Daniel. Masyado pang maaga. Ano pa bang dapat paghandaan maliban sa pagkakaroon ng anak? Humakbang palapit si Daniel sa kamuling hinawakan ng pisngi ni Kara. Matapos ay muli itong hinalikan, matagal at puno ng emosyon. Kailan ba tayo magkakaanak, Kara? Gusto ko na maging ama. Mas maganda kung anak na babae na kasing ganda at cute mo, tapos tatawagin niya akong daddy habang nagpapabuhat sa akin. Sumikip ang dibdib ni Kara nang marinig ang sinabi nito. Natutuwa siya na nasasaktan na gano'n ang gusto ni Daniel. Hindi ko alam kung dapat ba akong magtiwala sa'yo ulit, Daniel. Nasa ganun silang sitwasyon na magsimulang umambon, kaya hinawakan ni Daniel ang kamay ni Kara at giniya patungo sa kotse. Pumasok silang dalawa sa sakyan bago pa bumuhos ang malakas na ulan. Nabigla naman si Kara nang biglang kumahol ang tuta na isinama pala ni Daniel. Tuwang-tuwa itong naupo sa kandungan niya. Maya-maya pa, matapos makapag-seatbelt ni Daniel ay nagmaneho na siya pauwi sa bahay at isinama na ng tuluyan si Kara. Sa daan ay bumuhos ang malakas na ulan at ang tutoy kaagad nagsumiksik kay Kara. Tila natatakot sa tunog na nililikha ng ulan. Natatakot siya, Daniel. Akin na muna, Kara, at medyo kumakalma siya kapag nasa akin. Bakit ganyan ka makatingin? Huwag mo sabihin pinagsisilosa mo si Hara, biro ni Daniel. Sumimangot naman si Kara kaya muling biniro ni Daniel. Naku, at nagselos na nga. Hindi kaya, depensa kaagad ni Kara. Tumigil at hindi na muling nangaasar si Daniel hanggang sa makarating ng bahay. Magkasabay silang lumabas ng kotse dahil ambon pa lang ulit ang kaninang malakas na ulan. Yakap ni Daniel ang tuta at sumabay naman si Kara para haplusin ang balahibo ni Hara. Ngunit kaagad sinalo ni Daniel ang kamay nito kaya tuloy na magka-holding hands na silang dalawa. Bago pumasok sa loob ng bahay ay lumipat ang kamay ni Daniel sa bewang ni Kara kaya agad tong nag-react. Daniel! Saway niya nanginitian lang nito. Malakas pa rin ang buhos ng ulan sa labas at nasa dining area sila ni Kara na pinag-serve ng mainit-init na soup ng katulong. Habang si Daniel ay kumuha naman ng wine para uminom saka naupo kaharap si Kara. Kahit na may pagkain hindi siya tumikim at nilalagay lang sa plato ng asawa. Kumunot ang noon ni Kara at napasimangot dahil hindi niya na kayang kumain ng marami. Pero ngumisi lang si Daniel habang nilalaro sa kamay ang baso ng alak. Nagpatuloy na lang sa pagkain si Kara kahit panay ang tingin sa bintana kung humina na ba ang ulan. Dahil hindi niya gustong manatili sa lugar. Dumaan ang ilang minuto hanggang sa naging oras ay ganun pa rin ang kondisyon ng panahon. Mas lalo pa nga atang lumakas kaya inalok na siya ni Daniel na doon na matulog. Sa guest room nga dapat siya pero sa master's bedroom siya hinila ni Daniel at giniya sa banyo para makapag-shower. Ang tagal niyang hindi nakabalik pero pamilyar pa rin sa kanya ang buong kwarto. Niwala nga na bago nang huli siyang umalis. Maging ang mga skincare niyang iniwan ay naroon pa rin sa dating pwesto. Pagkaupo sa harap ng vicinity mirror ay kakaibang nostalgia ang naramdaman niya. At pagbukas ng drawer ay naroon ang diary na parang hindi niya sinunog. Ang cover ay gaya pa rin ng dati pero kapag binuklat ay halata ang kaibahan sa dati niyang diary. Hinaplos-haplos ni Karang sulat kamay sa papel hanggang sa manubig ang mga mata. Anong iniisip mo? Tanong ni Daniel sa yumakap mula sa likod ng asawa. Hindi lumingon o tumingin man lang sa salamin si Kara para makita si Daniel. Sapat nang naamoy niya ito na katatapos lang maligo. Wala naman. Ani Kara na pumiyok pa saka ibinalik ang diary. Pinagmasdan naman ni Daniel ang mukha ng asawa mula sa salamin at kahit nakatungo ay pansin niyang pamumula ng pisngi nito. Talaga ba? Nakikita ko namumulang pisngi mo. Tukso ni Daniel. Mas lalong umiwas ang tingin si Kara. Kaya walang duda nahihiya ito sa paningin ni Daniel. Parang gusto kong mag-take tayo ulit ng wedding pictures. Napakurap naman si Kara. May parte sa kanyang natutuwa na gusto nitong magkaroon sila ng maayos na wedding picture na hindi labag sa loob nito. Ngunit masyado nang huli para doon. Ayaw nang umasa pang muli ni Kara. Hindi na kailangan. Sabi mo nga na ipa-repair mo yung mga wedding pictures natin. Okay naman yung lahat? Ani Kara. Bahagyang lumuwag ang pagkakayakap ni Daniel hanggang sa bigla niyang binuhat si Kara at nilapag sa kama. Dahil magkaharap ay nakita ni Daniel na nuluha ito kaya nilapit niyang mukha tinalikan ng luha nito.
May mga bagay akong gustong gawin para sa'yo, Kara. Kaya magsabi ka lang. Anong gusto mo at gagawin ko? Puno ng emosyon ang binitawang salita ni Daniel kaya tuluyang pumikit si Kara at sinalubong ang matamis nitong halik. Otomatikong pumulupot ang dalawa niyang braso sa leeg nito kaya mas lalo pang pinalalim ni Daniel ang halik. Sa gabing iyon ay pinagsaluhan nilang init na nag-aalab nilang damdamin. Kinaumagahan, habang masayang pinapanood ni Daniel ang asawang nakikipaglaro sa tuta ay tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag si Lourdes. Biglang naglahong ngiti sa labi ni Daniel pero sumagot pa rin. Napatawag ka? Mommy, anong pumasok niya sa kokote mo at pinalipat mo si Brenda sa special ward? Nahibang ka na ba? Galit na saad ni Lourdes. Napahilot sa sentido si Daniel. Nailipat na siya kaya wala na kayong magagawa pa. Mas lalo nang gagalaiti sa galit si Lourdes. Ganti mo ba ito sa nagawa ko? Ano sa tingin mo mangyayari kapag nalaman to ni Kara? Sa sinabi ng ininapatin si Daniel sa asawa na masayang nakikipaglaro sa alagang tuta, walang salitang ibinaba ni Daniel ang tawag. Kahit na anong mangyari, hindi niya hayaang malaman ni Kara ang totoo. Hindi ngayon unti-unti na silang nagkakaayos. Ang plano niya ay maibalik ang dating Kara na minahal siya kaya hindi niya hayaang may sumira ng inaasam niya. Pagkatapos ay lumapit siya kay Kara at nilambing pero kagatong tumanggi. Huwag ngayon Daniel at kailangan ko magpunta sa ospital. Ngayon nalalabas si Lorin. Sayang. Sige na't baka hindi ako makapagpigil. Saad ni Daniel saka to pinakawalan na kaagad tumakbo sa banyo para maligo. Nagtungo si Kara sa ospital. Paglabas sa kotse biglang sumulpot si Ryan. Hindi niya inasang makikita muling binata matapos nang nangyari. Pwede ba tayong mag-usap? Ni Ryan, napabuntong hindi nga si Kara. Wala siyang gustong sabihin sa binata pero pinagbigyan niya ito. Sa kalapit na coffee shop sila nagtungo kung saan ay matatanam lang ang ospital. Si Ryan ang nag-order pero hindi niya ginalaw ang inumin at tinalo-halo lang ang straw. Pareho lang silang tahimik sa nakalipas na minuto hanggang sa tuluyang magsalita si Ryan. Maayos na bang kalagayan niya ngayon? Nagangat ng tingin si Kara at tinigil ang paglalaro sa straw sa katuluyang sumimsim. Alam mo bang laging nakikipagkita sa akin sa ganitong lugar si Lorin kahit hindi naman siya mahilig sa kape. Lagi niyang inareklamong mapait na lasa pero inuubos niya naman ang inumin. Dahil ganong klaseng kaibigan na tao si Lorin, big deal sa kanyang pera lalo ng kabutihang natatanggap mula sa ibang tao. Tumatanong siya ng utang na loob. Matagal mo rin siyang nakasama Ryan at alam mo lagi siyang kapos sa pera. Hindi dahil sa mga luhot iba pang material na bagay kundi dahil sa lagi niyang dinodonate sa orphanage, sa mga batang walang mapupuntahan. Ganon si Lorin. Lagi siyang tumutulong sa iba pero ngayong wala nang kasiguraduhang makakabalik pa siya sa pagmomodelo, ay baka tuluyan na maputol ang pagtulong niya sa mga bata. Malungkot na kwento ni Kara. Umiyak pa nga siya sa akin habang sinasabi na baka hindi na siya makakapag-donate sa orphanage dahil kailangan niyang tipirin ng perang binigay mo. Kahit pa gustong gusto niyang ibigay sa mga bata. Kaya sa tingin mo ay ayos lang siya, Ryan? Alam mo hindi siya magiging maayos matapos niyang tuluyang mabingi. Patuloy pa ni Kara. Bahagya namang nanubig ang mga mata ni Ryan sa kaumusal ng pasasalamat kay Kara dahil lagi itong nasa tabi ni Lorin. Hindi naman kailangan ni Karang pasasalamat ng binata dahil handa niyang gawin ang lahat para sa kaibigan nang walang hinihinging kapalit. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, ay pinuntahan na niya si Lorin na naghihintay. Habang inasikasong discharge papers ay napatanong si Lorin sa kaibigan. Nasa labas ba siya? Hinahanap ako? Hindi na kailangan banggitin ko sino dahil alam nilang pareho kung sinong tinutukoy. Walang iba ko hindi si Ryan. Tumayo naman si Kara. Kaya hindi na ito muli pang nagtanong. Sa paglabas sa ospital ay nandun pa rin pala si Ryan. Nakasandal sa hood ng sasakyan. Kagad nagtagpo ang tingin ng dating magkasintahan. Parehong nangungulila sa isa't isa. Pagsakay ni Lorin sa kotse ay muli niyang nilingon si Ryan at ganun din ito sa kanya hanggang sa tuluyan tinakpan ni Ryan ng mga mata para hindi makita ni Lorin na umiiyak. Mabagal umandar ang kotse paalis sa ospital. Napuna ni Karang tinitingnan ng kaibigan kaya hinawakan niyang kamay nito. Napalingon naman si Lorin na nanginginig ang labi at garalgal na nagsalita. I'm fine, magiging maayos ulit ako. Pagkatapos ay naluha. Ang mga taon na nakasama ni Lorin si Ryan ay mananatili na lamang na isang maganda at malungkot na alaala para sa kanya.
Hinatid ni Kara ang kaibigan sa tinutuluyan nito at nanatili doon buong maghapon. Kinagabihan ay tumawag si Nathan para ipaalam ang ilang detalye ng concert. Sold out lahat ng tiket kagabi, masayang pahayag ni Nathan. Nabiglat na panganga naman si Kara sa magandang balita. Matapos ang pag-uusap, inagsalita naman si Lorin. Kara, pwede ka nang umuwi at asikasuhin ang nalalapit na concert. Wag mo na akong alalahanin masyado. Mag-focus ka sa karir mo. Paki-thank you na lang ulit ako kay Daniel. Salamat sa tulong niya. Matapos ay niyakap si Kara. Nakikita ko nagbago na siya, kaya baka this time, may happy ending ng love story niyo. Gumanti rin ng yakap si Kara at sa halip na sumagot ay ngumiti na lamang. Maya-maya pa'y nagpaalam kay Lorene na aalis na. Pagbalik sa kotse ay nagtanong ang driver kung babalik na ba sila sa subdivision. Napaisip naman si Kara dahil aalis siya pa ibang bansa. Bukas ng umaga at eksaktong sa makalaway birthday ni Daniel. Gusto niya itong bigyan ng regalo pambawi dahil hindi siya makakapag-celebrate kasama to. Diretso muna tayo sa mall. Ani Kara sa driver. Pagkatapos ay nag-message kay Luigi na umuwi ng maaga. Pagdating sa mall, inabot siya ng halos 1 oras sa paghahanap ng magandang regalo para kay Daniel. Sa huli, pinili na lamang niyang bumili ng cufflinks na medyo may kamahalan. Pagkatapos ay umuwi rin naman kagad siya. Pagdating sa bahay, wala pa si Daniel kahit na 7:00 na yun ng gabi. May reply to sa message na matatagalan at pinapauna na siyang kumain pero hindi pa gutom si Kara kaya nakipaglaro na muna sa tuta. Nang mapagod ang alaga, saka siya nagpasyang maligo. Naka-bathrobe si Kara paglabas sa banyo at piniling isang black silk nightgown. Sa tagal nilang mag-asawa ni Daniel ay ngayon pa lang siya nagkalakas loob na magsuot ng ganito ka-sexy. Napantulog kung kailan siya naglayas at muling bumalik sa piling ni Daniel ay siya kasa nagkakaganito. Nahihiya talaga siya. Napabugan ng hangin si Kara at kinukumbinsi ang sariling walang masama sa ginagawa niya. Gusto lang niyang matuwa si Daniel sa oras na makita nitong suot niya. Lumipas ang ilang oras pero walang Daniel na umuwi. Tuluyang nakatulog si Kara sa kakahintay habang katabi ang tutang natutulog din. Hanggang sa tumunog ang telepono sa study room dahil hindi naman kalayuan sa master's bedroom ay naulinagan ni Kara ang ingay ng maalimpungatan. Una niyang tinignan ang bintana at madilim pa rin sa labas. Ilang sandali pa'y muling tumunog ang telepono sa study room kaya pinuntahan na ni Kara sa pag-akalang si Daniel ang tumatawag. Pagbukas ng pinto saktong tumigil sa pag-iingay ang telepono pero lumapit pa rin siya. Napansin niya may nagkalat na dokumento sa desk kaya inayos din na muna bago tuluyang bumalik sa master's bedroom. Hanggang sa mapansin ng analysis record na may naka-imprintang pangalan niya. Kagad siya nakaramdam ng kabat na pagpasiyang basahin ng naturang dokumento. Nanginginig ang kamay ni Kara na mapagtantong binayaran ni Daniel ang psychologist doctor niya para makuha ang report na dapat ay confidential. Kung ganun, ang mga ginagawa nito, ang paglalambing, lahat ng yun. Nabitawan ni Kara ang hawak na dokumento tuluyang nanghinang tuhod. Napahawak siya sa desk para hindi tuluyang mabuwal. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Kara hanggang sa makarinig siya ng mahinang yabag ng paa palapit at dahan-dahang napalingon kay Daniel na seryosong nakatingin kay Kara. Napuna niyang maninis ng desk at may isang naiwan sa sahig. Napatimbagang si Daniel sa nakikitang reaksyon ng asawa. Nanatili siyang kalmado kahit na may kaba matapos na makalimutan dokumentong nakuha sa psychologist doctor ni Kara. Kahit sigurado si Daniel na nakita ng asawang dokumento ay nagtanong pa rin siya. Did you see it? Sa nanginginig pa rin kamay ay tumuro si Kara sa dokumentong nasa sahig. Bakit mo to nagawa, Daniel? Sa kagustuhan mong bumalik ako sa'yo, pati ang doktor ko'y binayaran mo para makuha ang mga impormasyon na dapat kami lang ang nakakaalam. Kumuyo man dalawang kamay ni Kara sa katuluyang hinarap si Daniel. Bigyan mo pa ako ng alagang tuta kasi akala ko'y bumabawi ka sa akin. Na naintindihan mo ako pero lahat ng yun ay planado pala. Habang sinasabi yan ni Kara, sunod-sunod ang luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Para siyang isang manikang hinubaran. Hindi makapagreklamo at nananatiling nakangiti habang pinaglalaruan. Dumaan ang katahimikan sa mag-asawa. Kahit bistado'y nanatiling kalmado si Daniel hanggang sa umakbang siya palapit para pulutin ang dokumento sa sahig. Pagkatapos ay nilagay sa shredder para magkapira-piraso. Sa tahimik na gabi ay tangi ang ingay na nilikha ng naturang makinang maririnig sa buong kwarto. Nasabi ko na sa'yo dating hindi ko alam kung paano magmahal, Kara. Kaya ako to ginagawa para kilalanin ka. Alamin ang gusto mo kasi laging pumapasok sa isip ko. Yung tagpong naabutan ko nung kasama mo si Peter sa Cebu.
Matapos ay humakbang palapit kay Kara na umatras naman sa kanya. Kaba at takot ang makikita sa mga mata ni Kara at bago pa man tuluyang makalayo ay nahawakan na siya ni Daniel sa bewang para pigilan. Sa isang galaw lang ay nagawa niya itong mabuhat at maiupo sa desk. Sa ginawang yun ni Daniel ay bahagyang umangat ang laylay na suot ng nightgown ni Kara. Dahilan para malantad ang maputit makinis itong hita. Agad nagibang tingin ni Daniel at nilapat ang umbok sa gitna ng hita nito. Pagkatapos hinawakan mukha ni Kara para pumirmi ang tingin sa kanya. Sa tingin ko'y sinasadya mo talagang guluhin ang utak ko. Ito bang larong gusto mo, Kara? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo at pwede ba? Huwag mong ibahin ang usapan. Ikaw may kailangang ipaliwanag sa akin. Saad ni Kara sa katinulak si Daniel. Ngunit hindi ito nagpatinag. Ano pala? Yung ngiti mo kay Peter, ano yun? Hindi ako bulag, Kara. Kitang-kita kung ano siya sa buhay mo. Na kahit ako tong kasama mo ngayon ay siyang iniisip mo, hindi ba? Sa hindi pagsagot ni Kara ay tuluyang inisip ni Daniel na totoong hinalat hindi niya yun matanggap. Tuluyan niyang hinalikan sa labi ang asawa habang inangat paalis ang suot nitong nightgown. Mrs. Romualdez, you can't have both. Oo, binayaran ko ang doktor mo para matuwa ka at yun naman ang nangyari, hindi ba? Nag-benefit ka sa lahat. Yung tulong ibinigay ko sa pamilya mo kahit ang suot mo ngayon. Ang perang pinambili mo nito ay pera ko mismo. Sa isang iglap ay tuluyang pinunit ni Daniel ang suot na nightgown ni Kara.